First Kings chapter 6. Pagpasensya niyo po, chapter 6 po dapat yan. Pero tama po yung verse na nakasulat dyan. Pakibasa na lamang po ng sabay-sabay. Verse 1, and it Came to pass in the 480th year after the children of Israel were come out of the land of Egypt, in the 4th year of Solomon's reign over Israel, in the Mount Ziph, which is the second mount, that he began to build the house of the Lord. And the word of the Lord came to Solomon, saying, concerning this house which thou art in building, if thou wilt walk in my statutes, and execute my judgments, and keep all my commandments to walk in them, then will I perform my word with thee, which I spake unto David thy father, and I will dwell among the children of Israel, and will not forsake my people Israel. And the oracle he prepared in the house within, To set there the ark of the covenant of the Lord, and the oracle of the forepart was 20 cubits in length, and 20 cubits in breadth, and 20 cubits in height thereof. And he overlaid it with pure gold, and so covered the altar which was cedar. In the 4th year was the foundation of the house of the Lord laid in the Mount Ziph. And in the 11th year, in the month Bul, which is the 8th month, was the house finished throughout all the parts thereof, and according to the fashion of it, so was he 7 years in building it. Nanalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Sa pag-aaral namin kung sa paano Panginoon yung Solomon ang templo para sa inyong Panginoon ay kapulutan namin ito ng aral. Makita namin ang mga responsibilidad namin bilang mga mananampalataya na hanggang ngayon ay binubuo ang inyong tahanan, Panginoon. Patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan, patuloy namin dalangin ang banal ng presensya at nawa maging karapat-dapat kami sa inyong harapan, Panginoon. Tawad nawa sa aming mga kasalanan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So marami sa atin na kung saan, kapag inisip natin yung dwelling ng presensya ng Panginoon, inisip natin na nagpo-focus tayo at the moment kung saan pinupuno ng Panginoon yung bawat isang templo at simbahan ng kanyang presensya. And yet, the scripture is telling us, especially last Sunday, na hindi lamang concerned ang Panginoon sa presensya niya kada linggo, but He is concerned kung sa paano natin binuo ang kanyang tahanan sa isang buong linggo na kung saan hindi tayo nakikita. And God does not inhabit any structure. Nandun ang kanyang presensya sa mga lugar kung saan inihanda ang kanilang mga sarili according sa kabanalan at design ng ating Panginoon. Sa 1 Kings chapter 5, nakita natin last Sunday that Solomon was very careful kung sa paano niya inayos yung lahat ng kailangan ng templo. Sa pagkuha ng mga materyales, sa pag-organize ng kanilang labor, sa pag-alay ng kanilang mga puso. At ngayon, sa 1 Kings chapter 6, nakikita mo dito yung aktual na pagbuo ng templo. Last Sunday kasi inaral lang natin yung paghahanda nila sa pagbuo ng templo. Pero ngayon, ito na yung aktual na pagbubuo nila ng templo. And the way they built the temple, hindi yan according sa creativity ni Solomon bilang tao. Hindi yan according sa convenience niya bilang isang hari, kung ano yung madali para sa kanya. But it is according sa instruction ng ating Panginoon. Lahat ng sukat, lahat ng division sa mga kwarto, lahat ng detalye, nire-reflect yung matinding takot at paggalang sa isang banal na Diyos. And this chapter reminds us na yung presensya ng Panginoon, it is never casual. Anong ibig mong sabihin? Hindi tayo pwedeng magsama-sama at magtipon-tipon na iniisip natin that casually na pupunta na lang dito ang presensya ng ating Panginoon.
Totoo na makikita nyo na lumalapit ang Panginoon, ibinibigay niya yung presensya niya, ipinakita yan doon sa Ark of the Covenant na nandun sa gitna ng templo. Pero kahit na bumababa ang presensya ng Panginoon, hindi niya binababa yung level ng kanyang kabanalan. Totoo na lahat tayo ay may access sa ating Panginoon. Pwede natin siyang maramdaman, pwede natin siyang makasama, and yet we have to understand, banal ang kanyang presensya. Hindi siya bumababa, hindi niya ibinibigay ang kanyang presensya sa mga mananampalataya na kung saan hindi inihanda ang kanilang mga sarili sa isang buong linggo bago sila humarap sa ating Panginoon. Yung beauty, yung order, yung obedience na makikita nyo dito sa templo ni Solomon o sa pagbuo nila ng templo, ipinapakita lang nila na talagang pinapahalagahan nila ang presensya ng ating Panginoon. And as we consider yung building of the Solomon's Temple, we are reminded that God still cares on how we build His dwelling sa ating iglesia. Bago pa punuin ng Panginoon ang isang lugar ng kanyang presensya, kailangan munang nahubog yung bawat isang bato according to His will. Yung bawat isang kwarto according to His design. Yung bawat isang buhay according sa kanyang salita. Whether in our church, in our worship, in ministry, o sa personal nating mga buhay, dinedesign ng Panginoon na idwell ang kanyang presensya sa mga lugar at mga buhay na merong kabanalan at pagsunod sa kanyang salita. So makikita natin dito, unang-una, yung opening verse ng 1 Kings chapter 6. Hindi kagad sinabi dyan na binuo ni Solomon yung templo. Sabi dyan, and it came to pass in the 480th year after the children of Israel were come out of the land of Egypt. Habang inaaral ko to, una kong naisip na parang out of place yung verse 1. Kung ang tungkol sa storya na to ay architecture ng Solomon's Temple, bakit hindi kagad sinimulan ng Panginoon sa materyales, sa measurement, kung ano yung mga kwarto? Sinimulan niya sa pagpapaalala that 480 years ago, iniligtas ko ang bayan ng Israel sa Egypt. Bakit? Simple lang. Before we build God's temple, bago natin hilingin yung presensya ng ating Panginoon, sa bawat isang linggong magtitipon tayo, you are reminded, we are reminded na kung saan nagtitipon lamang ang bawat isa rito dahil pare-pareho tayong iniligtas ng Panginoon. Amen. This is the anchor of our worship. If we go here every Sunday thinking na kailangan ko lang sumamba, kailangan ko lang umattend, kailangan ko lang pumunta, we are wrong. Deliberate ang Panginoon. Ang sinasabi niya, bago niyo pa simulang buuin yung aking templo, bago pa kayo magtipon-tipon, alalahanin niyo kung bakit niyo ginagawa yung bagay na yan, dahil kayo ay aking iniligtas. Solomon's Temple is not an independent project. Hindi yan proyekto ng isang hari o ng parang isang mayor o presidente na magtatayo lang sila ng city hall. Hindi. Ipinapaunawa ng Panginoon na ginagawa natin yung pagtatayo ng kanyang tahanan, yung pagtitipon. Dahil continuation lamang yan ng pagpapasalamat natin sa kaligtasan na ibinigay ng Panginoon sa atin. Amen. Before we worship, ask yourself, ano ba yung identity ko? Sino ba ako? At kung masasagot mo yan, na ako ay isang pinili, iniligtas, kinaawaan, then this sets the right spirit for worship. Hindi nagdedwell yung presensya ng Panginoon sa templo ni Solomon dahil maganda yan. Dahil marami sila. Dahil may mga ginto dyan. Hindi. Nagdedwell siya dyan dahil nandyan yung mga taong iniligtas niya sa Ehipto. And this is the reason why God dwells within our worship.
Even if we prepare ourselves carefully from Monday to Sunday, sino rito ang kayang magsabi na kung saan 100% karapat-dapat siya sa presensya ng Panginoon? Wala. But the reason kung bakit nandito ang Panginoon, dahil pare-pareho niya tayong iniligtas. Amen. At ito rin dapat yung maging drive natin for worship. Bakit ko gustong mag-worship? Bakit ako masayang mag-worship? Bakit ako mainit mag-worship? Dahil iniligtas ako ng aking Panginoon. This is me. Ito yung identity ko. Nag-e-exist yung templo ni Solomon. Not because Solomon is a good king, but because Israel was a chosen race. Yung pagsunod, yung pag-serve, yung pag-worship, ano yung sinasabi ko? Nag-uumapaw lang yan sa pagpapasalamat natin sa kaligtasan na ibinigay ng Panginoon. Makikita nyo na kung saan yung timeline dito. 480 years. The temple was built after 480 years. God works with purpose at hindi siya nagmamadali. Ayun yung punto ko. Yung timeline ng Israel dito, inire-reveal yung patience ng ating Panginoon. Kailanman hindi siya nagmadali. Maaari na kung saan, kung gusto niya, si Moses yung utusan niya na bumuo ng templo. Pero hindi yun yung best. Dahil kung bubuin yun ni Moses, saan nila bubuin? Sa wilderness? Sa disyerto? Ang daming lumipas. Pagkamatay ni Moses, dumaan yung mga judges, yung mga hari, sila Samson, sila Gideon, sila David, sila Saul. Dumaan yung pagkatalo at pagkapanalo ng Israel sa iba't ibang bansa. Napakaraming henerasyon ang lumipas until the time is right. Naman yung punto. Yung pagkilos ng Panginoon, lagi yan according sa kanyang divine purpose. Hindi yan sa urgency natin bilang mga tao. Hindi yan sa oras natin bilang mga tao. Si Solomon, ginawa niya yung templo dahil ito na yung oras na sinecure ng ating Panginoon. And 2 Sundays ago, ano yung inaral natin? Nandun siya sa peak ng kanyang leadership. Mapayapa, mayaman, secured, prepared yung puso ng mga tao. Naman na yung punto. God does not want rushed work in the ministry. Amen. Ang dinedesire ng Panginoon, readiness. When you worship, He does not want rushed worship. Kung kinaya niyang mag-antay ng 480 years para makapagsamba ng tama yung Israel, ganito rin tayo. Huwag natin madaliin yung ating paglilingkod. Sa isang buong linggo, siguraduhin mong nananalangin ka ng matitikmat na taimtim. Nag-aaral ka ng matino. Nire-ready mo yung sarili mo. Namumuhay ka ng tama. Nakikisama ka ng tama. Nagsasalita ka, nananamit ka, nag-iisip ka ng tama. Readiness ang gusto ng Panginoon. Kung gusto niyang madaliin yung ministeryo ng Israel, kaya niyang gawin. Pero hindi yun ang ginawa ng ating Panginoon. He is more concerned with how ready our hearts are than us forcing the ministry. Ano yung punto? Nakakahiya na kada linggo, Panginoon, gusto ko yung presensya mo. Panginoon, gusto ko yung blessing mo. Panginoon, gusto kong makita yung direction mo. Pero hindi naman tayong handang maramdaman yung presensya ng ating Panginoon. Tandaan nyo that God shapes His people before His dwelling. Amen. Yung punto. This passage challenges us to rethink. Paano mo ina-approach yung work ng Panginoon, yung ministry ng Kanyang kaharian. Una, nire-remind tayo that your worship is anchored in your salvation. I worship because I am saved. Ito na lang yung tanging paraan upang makapagpasalamat at makapagbalik ako sa aking Panginoon. Dahil kailanman hindi ko kayang tapatan yung kaligtasan na ibinigay niya sa akin. I serve hindi para i-earn, makuha yung presensya ng Panginoon, hindi.
Naglilingkod ako dahil nasa akin na yung kanyang presensya. Iniligtas niya na ako. The moment na makalimutan mo kung bakit ka nandito, dahil iniligtas ka ng Panginoon, nagiging hollow at mababaw ang ating worship. Second, it teaches us patience and readiness. Intentional yung pagbuo natin ng templo na kung saan maipagmamalaki ng ating Panginoon. We don't rush spiritual work. Alam nyo bilang pastor, kahit sa santolan pa lang, ano yung sinasabi ko lagi? Kung magpapakain ako ng tupa ng aking Panginoon, hindi ko kayo pakakainin ng basura. At hindi ko kayo pakakainin ng fast food. Sa isang tao, kapag araw-araw pinakain mo fast food, anong mangyayari? Kakasakit yan, mamamatay yan. Nalala ko yung post ko sa Facebook, nag-comment dun sa ating Mira. Sabi, ang post ko, it goes along the line. Ano yung papakain natin? Lason, basura, fast food, o matinong pagkain sa tupa ng Panginoon. Ang sabi natin Mira sa comment, ang ipapakain natin yung niluto, yung ginisa, yung inibig, yung ipinanalangin. Ito yung ipapakain natin sa tupa ng ating Panginoon. We don't rush spiritual work. Rushing our ministry often produce shallow results. I-ready natin yung ating mga sarili. At sa pagluluto ng kanyang salita, hindi yan gamit ang ating talino. Gamit niya yung isang buhay na mapanalangin at dumidepende ng may kababaang loob at pagsunod sa ating Panginoon. At yung verse na to, ina-assure tayo that God is purposeful in every season. Ano rin yung punto? Maaari na ipine-prepare natin yung ating mga sarili. Sabi ko nga sa inyo kanina, there are times that I am discouraged as a pastor, but I see na kung saan Panginoon ang kumikilos. For 480 years. Anong karapatan kong magreklamo kung si Moses na? Dekada nang nagtatrabaho, hindi pa nakapasok sa promise land. But it doesn't mean na hindi kumikilos ang ating Panginoon. Si Joseph na naging governor ng Egypt. You would think na kung saan, during Joseph's time, mayaman na dapat ang Israel, tinutulungan niya yung Israel nung panahon na yun. Pero hindi pa rin doon nangyari yung temple. Yung punto ko. Hindi natin trabahong makita kung meron o walang nangyayari sa ating iglesia. Even when nothing is happening, kumikilos ang ating Panginoon. Ang trabaho natin to prepare ourselves for spiritual work. Amen. Second point. From verse 2 hanggang verse 10, makikita natin that God dwells among His people. Hindi period. He dwells among His people in holiness. From verse 2 to verse 10, dito na ipinakita ng Panginoon yung design ng templo ni Solomon. Yung structure mismo ng templo, makikita mo na siniseparate niya yung iba't ibang kwarto. Because there is a level of reverence bawat isang kwarto. May level ng kabanalan. May level ng pagpapakumbaba at takot at paggalang sa harap ng Panginoon. Ninyo, doon sa templo ni Solomon, ito yung tinatawag nating porch. Yan yung harapan. Sa loob niyan, may tinatawag tayong holy place. Sa loob nun, sa kasunod nun, the Holy of Holies. At yung division na yan, hindi yan preference ng arkitekto nila. Pinapakita niya yung theology at doktrina na yung dwelling ng Panginoon, yung presensya ng Panginoon, it requires holiness. The temple itself is saying, kailangan nyo matutong gumalang, rumespeto, at matakot sa ating Panginoon. Yung Holy of Holies, yung pinakagitna, yung pinakadulo, doon nakalagay yung Ark of the Covenant.
At yung access doon, paliit. Kung lahat ng Israelita ay pwede dito sa porch, yung mga priest na lang yung pwede sa holy place, at yung mga chief priest na lang yung pwede sa Holy of Holies. Ano yung punto? May kita natin na kung saan yung progression. Nire-remind tayo, totoo gusto ng Panginoon mag-dwell. Ibigay yung presensya niya sa atin. But you are not to approach God casually. Hindi mo basta kaibigan ng ating Panginoon. Hindi mo siya barkada. Matuto kang gumalang sa ating Panginoon. Hindi ibig sabihin nandito ka at malapit ka sa Diyos ay tapos na. Your nearness to God requires reverence. Paggalang. Yung separation dito, hindi nga sinasabi na, namimili ako kung sino yung pwedeng lumapit sa akin. No. Hindi tayo dinidiscriminate ng ating Panginoon. Pero ang gusto niyang ituro sa atin, yung tao na gusto talagang makasama ang ating presensya, i-recognize niya na ang ating kabanalan, it requires ang kanyang kabanalan. The way we dress, the way we speak, the way we think, the way we live, lahat ng bagay na ginagawa natin sa iglesyang ito, it requires holiness. It requires reverence. It requires respect. Yung disenyo ng templo, tinuturuan tayo. God is a holy God. At kung gusto mong lumapit sa Panginoon, you do it in God's terms. Hindi tayo yung magdidikta kung paano tayo lalapit sa ating Panginoon. Ang ganda ng isipin mo, yung design ng templo mismo, instruction siya sa atin kung paano tayo sasamba. What else? You would see na yung presensya ng Panginoon, it requires intentional order. Yung disenyo ng templo hindi aksidente. Hindi yan magulo. Lahat ng sulok may measurement. Lahat ng kwarto may layer. Lahat ng chamber intentional. Yung mga salamin, maliliit lamang. At kahit yung mga pader, pinapakita sa atin yung restraint. Ano yung punto ko? Marami sa atin ang may misunderstanding. People think na dahil gracious at mabuti at maawain ng Panginoon, patatawarin niya na lang basta-basta yung lahat ng ating kasalanan. Hindi binubura ng kanyang grasya ang kabanalan. Yung tunay na mananampalataya, unawa niya na yung grasya ng Panginoon na patuloy na pinapautang sa kanya, hindi binubura yung kabanalan niya. Ine-encourage na mas mamuhay siya ng tama. At tandaan nyo, ipapaalala ko na yung templo na yan, hindi yan magiging posible kung hindi niregaluhan ng Panginoon si Solomon ng wisdom, ng kapayapaan at ng yaman. Now, ano yung punto ko? Our access to God's temple, this church's access sa presensya ng ating Panginoon, it is a gift. Palagpahalagahan mo yung regalo na pwede kang makasama ang presensya ng ating Panginoon. Hindi niya iniimbitahan yung lahat ng tao. At habang palapit ka ng palapit sa presensya ng Panginoon, mas dapat kang matakot. Mas dapat mong seryosohin yung panambahan. Our church needs order. Magmula sa pinakamaliit na bagay hanggang sa pinakamalaking bagay. Magmula sa pananamit, pag-upo, pakikinig, focus, reverence ang hinahanap ng Panginoon. Order. We are here to serve God. Kapatid, in worship, reverence matters. In prayer, humility matters. Sa pang-araw-araw nating buhay, obedience matters. Kung gusto mo yung intimacy ng ating Panginoon, kung gusto mo yung malapit at mainit na relasyon sa ating Panginoon, huwag mong i-expect yan kung hindi ka namumuhay ng may kabanalan.
kabanalan ng Panginoon. Pumapatay yan. Alam niyo ba sa Israel, kapag may Israelitang pumasok sa Holy of Holies, na hindi naman siya chief priest at hindi siya karapat-dapat, ano yung nangyayari? Sila ay mamatay. Ano yung punto ko? How dare us? How dare us gather in this church? How dare us preach? How dare us teach? How dare us pray? How dare us worship with God's holy presence? Na hindi natin pinapahalagahan yung kabanalan sa araw-araw. When we ignore holiness, walang kwenta yung ating worship. Holiness is not just separation from sin. It is devotion to God. To understand that our God is a holy God is to say, na kung gusto ko talagang mapalapit sa Kanya, kailangan kong mabuhay ng may kabanalan. Dahil kung hindi, imposibleng lumapit sa akin ang banal na presensya ng Panginoon. Third main point. From verse 11 hanggang verse 13. And the word of the Lord came to Solomon saying, concerning this house which thou art in building, if thou wilt walk in my statutes, and execute my judgments, and keep all my commandments to walk in them, then will I perform my word with thee, which I spake unto David thy father. And I will dwell among the children of Israel, and will not forsake my people Israel. Kalagitnaan ng pagbuo nila ng templo, ininterrupt ng Panginoon si Solomon. Tumigil ka, lumapit ka, may sasabihin ako sa iyong isang pangako. Ano yung pangako ng Panginoon? If thou wilt walk in my statutes and execute my judgments, and keep all my commandments, then I will perform my word with thee. Isang conditional na pangako. Matuto kang sumunod, Solomon. Amen. Ano yung punto? Marami sa atin nagkakamali na yung grandeur, ano bang mas mababaw ng salita for grandeur? Yung ganda, yung nakakabilib ng mga ministry, yung mga malalaking gawain, na dito natutuwa ang Panginoon. Tignan nyo, pinatigil niya yung pagbuo ng templo. Napakaganda ng templong to. Anong sinasabi niya kay Solomon? Hindi mahalaga sa akin yung napakagandang templo. Itigil mo yan, lumapit ka, at sasabihin ko sa iyo kung paano mo makukuha ang presensya ko. Matuto kang sumunod, Solomon. Ano yung punto ko? More than the greatest ministries, more than the biggest programs, more than the numbers in this church, yung pinakamahalaga sa Panginoon, pagsunod ng bawat isa. Pamumuhay ng tama. Tandaan nyo, hindi mo kayang bayaran yung ginawa ng Panginoon. No matter kung gaano nakakabilib yung ministry mo, mas mahalaga sa Panginoon yung araw-araw mong pagsunod. Amen. Aanin mo yung napakagandang ministry, napakadaming tao. Kung wala naman sa mga nakikinig ang sumusunod, kung wala naman sa atin ang namumuhay ng tama, God would rather interrupt the construction ng church na ito, yung construction ng templo, than to allow Solomon to believe na yung beauty ng templo ay kayang palitan yung submission niya sa ating Panginoon. Yung punto ko. Our ministries can never replace a holy life. A holy life should precede our ministries. That brings me to my next subpoint. Mas binavalue ng Panginoon yung katapatan over appearance. Kung titignan lang ng Panginoon yung appearance, napakaganda ng templo. Wala nang mas gaganda pa sa templo ni Solomon. But God does not value appearance. Katapatan. So what if I do the ministry? So what if I preach as your pastor?
kung hindi ako naging matapat sa ministeryo ko sa isang buong linggo bago ko humarap sa inyo, so what? So what if Solomon finishes the temple? Kung hindi siya matapat na namumuhay sa harap ng Panginoon, so what? Hindi ko sinasabi hindi importante yung ministry. It's all we do inside this church. Pero ang sinasabi ko, mas mahalaga sa Panginoon yung paglakad natin araw-araw. Yung katapatan natin araw-araw. So, ba't kung makikita nyo si pastor na nagtuturo, pero hindi nyo ko nakikita nananalangin kada araw. Hindi nyo ko nakikita namumuhay ng tama. Hindi nyo ko nakikita nag-aaral. So what kung magampanan ko yung ministry ko? And this is a sobering truth. Posible para sa ating church na gumawa ng mga impressive things. Posible sa ating church na yumaman, lumaki yung building, dumami yung ministry, pahalagahan yung reputasyon natin sa lugar na ito, na nineneglect ng bawat isa yung pagsunod sa ating Panginoon. Kapatid, God's dwelling is not inside these walls. God's dwelling is inside the hearts ng bawat isang tao. Mga pusong handang sumunod, mga pusong matapat. Dahil kung walang pagsunod, kahit gaano maganda yung templo, wala dyan ang presensya ng ating Panginoon. No. This passage confronts us with a temptation. Where do you trust? Yung outward expression ng spirituality o yung inward obedience mo sa Panginoon sa mga oras at araw na walang nakakakita sa iyo. Yung totoong dwelling ng Panginoon, hindi itong templo ni Solomon. Hindi itong church building. Kung hindi yung mga taong pinili ng ating pang-apat. Fourth point. May kita nyo na kung saan. God is honored with careful service. Nakita nyo na kung saan mahinat si Solomon sa pagtutuloy ng temple. From verse 14 hanggang verse 22. Nilista doon lahat ng materyales, lahat ng detalye. Sabi nga natin, anong klaseng puno yung ginamit? Cedar, galing Lebanon. Yung pinakamagagandang ginto, ginamit para sa mga pader, sa altar, sa sanctuary nila, walang minadali, naging maingat sila. Nandun yung craftsmanship, intentional, nandun yung skill, nandun yung reverence. Naman na yung punto. Nagiging extravagant lang ba si Solomon? Nagmamayabang lang ba siya sa lahat ng bansa na ang ganda ng templo ng Israel? Hindi. Ang punto dito, binigay nila yung best sa ating Panginoon. God is honored when His people give their best. Hindi ako magbibigay ng leftover sa ating Panginoon. Hindi dapat yung Panginoon ng tira-tirang oras, tira-tirang pera, tira-tirang bagay. Ibibigay ko yung pinakamaganda para sa ating Diyos. At masakit yung sasabihin ko. Kahit ako nasasaktan, alam to ng asawa ko. There are times na nagpipreach ako, lalo na nung nandun ako sa huli kong kumpanya. Nakakapag-preach ako, pero alam ko that is not my 100%. Tatanungin ko yung asawa ko, okay ba yung preaching ko? Sasabihin niya, okay. Pero nung sasabihin ko, alam ko hindi okay, kasi hindi yun yung best ko. Ano yung punto ko? Mediocrity has no place in worship. Walang lugar sa ating worship at sa ating ministry yung tira-tira sa harap ng ating Panginoon. God does not demand luxury. Hindi niya dinedemand na napakaganda ng templo. Ang dinedemand niya, yung mga pusong handang ibigay yung best para sa Kanya. At yung ganda ng templo, reflection na lamang niya ng ganda ng puso ng mga taong bumubuo ng templo. Yung ganda ng ministry, yung dami ng tao, yung paglago ng ating iglesia, reflection lamang yan kung sa paano natin ibinibigay ang ating mga sarili sa ating Panginoon.
Kapatid, yung effort ba natin nire-reflect yung takot natin sa Panginoon? Or does our effort only reflect obligation? Tandaan natin, hindi tayo obligadong kumilos. Pribilehiyo natin ang kumilos. So, give our best to God. Yung excellence ng templo, hindi nila ginusto na maging impressive lang sila sa ibang bansa. Hindi impression. It is about honoring God. Whether in worship, whether in ministry, whether sa daily nating pamumuhay, God is glorified when we give our best. Amen. At panghuli, makikita natin dito na kung saan ang sentro ng lahat ng bagay sa templo ni Solomon ay ang presensya ng ating doon sa pinaka-sentro ng temple, the Holy of Holies. Ano yung nakalagay dyan? The Ark of the Covenant. Na nagre-representa ng pangako ng Panginoon, batas ng Panginoon, grasya ng Panginoon, at presensya ng ating nawala yung punto ko. Hindi addition ang Panginoon sa ating iglesia. Siya yung reason, siya yung dahilan kung bakit tayo nandito. Kapatid, you go to this church not because you are pleasing the pastor, not because you are protecting your reputation, not because of ourselves. God is the reason kung bakit tayo nandito. Panginoon yung sentro ng lahat ng meron tayo. Amen. Kapatid, tanggalin mo yung presensya ng Panginoon sa iglesia nito. Wala. Tao lang tayo, programa lang ang meron, performance lang yung gagawin natin. Panginoon ang sentro, hindi siya accessory. Amen. When God is central, when God is in the center, doon lang mapupunta sa tamang lugar yung lahat ng laman ng ating mga puso. Kapatid, simple lang yung gusto ko tungkulin. Kung hindi natin maramdaman na nasa sentro natin ang Panginoon sa lingkong ito, so lang yung ibig sabihin niyan. Hindi siya naging sentro ng buhay natin sa isang buong linggong lumipas. Everything surrounds God's presence. Yung Ark of the Covenant, nakasurround sa kanya lahat ng altar, lahat ng design, lahat ng decoration, lahat ng kwarto. Ano yung punto? Yung architecture ng templo ay tinuturo sa atin na yung buhay, yung worship, yung pagsunod, lahat yan nakapalibot sa persona ng ating Panginoon. Lahat ng meron ka, yung desisyon mo, yung priority mo, yung value mo, yung pamumuhay mo, dapat naka-revolve, naka-ikot sa ating Panginoon. At hanggat hindi natin siya ginagawang sentro, hindi mamamahay sa iglesia ito ang ating Panginoon. Kapatid, dito ko tatapusin. Evaluate ourselves. Ano yung nag-occupy ng sentro ng ating buhay? Ina-arrange mo ba yung buhay mo according sa kagustuhan ng Panginoon? O ina-arrange mo yung Panginoon according sa buhay mo? And I challenge our church. I challenge myself as a pastor. I challenge our ministries. Presensya ba ng Panginoon yung nagde-define ng worship natin? O yung preference na lang natin bilang mga tao? Alam niyo, kapag nawala yung focus natin sa persona ng ating Panginoon, nawawala na ng halaga yung lahat ng bagay na ating ginagawa. Sa ating conclusion,
maunawaan ng bawat isa that God delights in the building of the temple rather than the temple. Ano yung punto? Tahimik lang na kinilos at binuo ni Solomon ang templo. Bago pa nakita ng lahat ng bayan ng napakagandang templo ni Solomon, matagal na itong hinahanda ni Solomon. Kung makikita niyo, nung in-announce nila yung templo, wala namang apoy na galing sa langit na bumaba. Hindi nagsalita ang ating Panginoon. Paano nila binuo yung templo? Tahimik na pagsunod, pasensyosong puso, attention sa ating Panginoon. Ano yung punto? We often desire yung power ng Panginoon. We often desire yung blessing ng Panginoon. We often desire yung presence ng ating Panginoon. But that does not happen every Sunday. It happens in the quiet work ng ating Panginoon sa araw-araw ng ating and I dare say that true worship does not happen every Sunday. True worship happens when God is at work sa ating mga buhay. Sa mga panahong walang papalakpak, sa mga panahong walang recognition, sa mga panahong walang reward, sa mga panahong walang nakakakita. Ito yung tunay na worship. Kapatid, susunod na linggo, let us all prepare our hearts. I want our church to be built for His glory. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat sa mga mananampalatayang nandito handang magbigay ng buhay nila sa iyo. Tawarin mo kami, Panginoon, sa mga oras na nagkukulang kami. Mga oras na hindi namin nabibigay ang 100% namin sa iyo. Salamat, Panginoon, at napaka-gentle niyo sa rebuke, sa pagtatama at sa correction, Panginoon. Salamat sa paalala niyo, Panginoon. Give us hearts, Panginoon, na talagang gusto namin magkaroon ng isang iglesia. Mga puso na talagang karapat-dapat sa inyong presensya, Panginoon. Huwag kami maging careless, maging cautious kami, Panginoon, maging handa na i-receive ang presensya niyo sa bawat isang linggong daraan. Salamat sa lahat ng paalala niyo at patawad, Panginoon. Bless niyo, Panginoon, ang aming ikapo at ang mga pagkain namin pagsasaluhan. Ma-enjoy namin ang araw na ito at lingkong ito bilang magkakapatid. In Jesus' name we pray. Salamat po. Tapos na po tayo.